Gusto ko lang pong ipaalala muna na pagpasok po ng aklat ng Marcos, no, ay bibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng ganitong mga kaisipan when you read that. Everybody in Mark already? Makita nyo, merong mga pinapapanalangin si Lord, pero merong pinapa-fasting si Lord. So, all through the book of Mark, we will think like that. Alright? And so, hindi po kailangang physical ang fasting. Ang isa po sa kinakampanya po natin, number 1, ay social media. Okay? Sapagkat yung iba po ay naghahanap buhay, yung iba po under medication. Lalo na kung naka-antibiotic po kayo, wag po kayo magfa-fasting. Okay? At, pero kung sobra na kayo sa pagkain ng New Year, pwede pong isama yon. Pero ang number 1 po talaga, gusto ko pag-isipan nyo mabuti ito, no? Meron ba akong barkada na dapat mo hindi kinakausap? Kasama po sa fasting yan. Amen? Yung iba po naman ay pwedeng magpaalam sa ministry muna kasi ang bigat-bigat ng puso niya, punong-puno siya ng kapaitan, magpahinga muna sa ministry. Pwede rin pong gano'n. Okay? So magpaalam lang po kayo na hindi muna kayo magtuturo ng simbata. Basta gusto ko po, ang resulta po noon, makikipag-uusap tayo sa Panginoon kasi. Amen? Tayo po tayong lahat, basta tayo ng salita ng Panginoon. Together, ready? Go! Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga-roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Sabi mo sa katabi mo, madaling araw. Okay, sige po, makakaupo po tayong lahat, ha? Ano ho yung madaling araw, Pastor? Yung mga nanay, magluluto na. Magsasangag na. Pero pwede siguro, bago magsangag, bago magluto, ay magbabasa muna ng Biblia. Amen? Okay? Pastor, pwede ho bang i-fasting yung pagluluto? Oo, pwede rin po yun, ano? At ang sasabihin mo lang, de-delegate mo sa panganay mong anak, ikaw muna. Kasi taga-MCC ako eh. Meron na kami pinafasting. Okay. Grabe po itong lifestyle ni Jesus. If you notice, he was tired that night. Why? Many people were brought to him. How would you like to be famous about healing and so all demonized were brought to you? Lahat na nag-aaway na mag-asawa. Kung may kilala po akong kapitan ng barangay, pag may nag-aaway na mag-asawa, tatawagin siya. Buti na lang ngayon ay meron ng mga lupon, ano? At Justice Committee. Kaya yung mga kapitan medyo nare-relax na. Pero si Jesus po, lahat ng mga inaalihan ng mga demonyo, pupuntahan pala siya, Raymond. Ano? Ganun pala mangyayari. Pero ang nakakatuwa rito, yung madaling araw, Jesus will never miss His time with God. Amen? No matter how tired you are, naglaba ako maghapon. Ay, nako, nagnegosyo kami, ang laming bumili, napagod ako. Jesus would never forget to wake up early. Dalawang bagay. Isang lugar na tahimik at nag-iisa lang siya, ang tawag po nila ron ay ilang. Okay? Babangon si Jesus at siya po ay magkakaroon ng isang activity na tinatawag na prayer time. Amen? Pwede bang tumahimik tayong konti? And some of you who are watching right now can comment. Meron akong isang private place, meron akong isang private time. Sige nga po, take note nyo nga po mabuti yun. Isang lugar ka madalas mag-pray. Saan ka nakapagbabasa ng Bible? Okay? At pagkatapos, anong oras yun? Pwede bang i-take note mo yan? Kung wala pa, you can make a decision right now. So, naisulat nyo na po? Saang lugar, pwedeng lagay mo dyan kwarto. Kung tahimik yung kwarto. Dapat tahimik na lugar, okay? Huwag nyo lalagay dyan yung kusina. Maya-maya kinakalabit ka ng asawa mo, kape, tsokolate, mga ganon, ano? Pwede rin sa bukid. Ay, sarap pumunta sa bukid.
So, isa sa mga application mo mamaya ay, you have a special place and a special time with the Lord, a date with the Lord. Okay? Now, two personalities as we open the book of Mark. Dalawa, no? At ang nakakatuwa rito, hindi katulad nung kay John, nung binuksan yung John, si Jesus lang ang bida. Yung binuksan yung Mateo saka Lucas, nag-umpisa nung baby pa si Jesus. Si Mark hindi. Nung lumabas po itong chapter 1 ng Mark, malaki na kagad si Jesus at malaki na kagad si John. Hindi nag-umpisa ron sa mga propesya and all that. So ina-assume ni Mark, naiintindihan na ng crowd niya, sino itong dalawang to. Kinukwento na lang niya itong mga detalye nito. Two personalities. Ang isa ay tinatawag pong forerunner, tagapaghanda. Yung isa po ay tinatawag na Mesias, ang hinirang, the anointed one. Okay? Pagpasok po ng Mark, yan ang kinukwento niya kagad, itong dalawang to. At tinan niyo pong mabuti. Sabi po niya, ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, narito ang sugo ko. Ayan na, may iba na to. Na aking ipapadalang mauuna sa iyo, the forerunner. Inihahanda niya ang iyong daraanan. Amen? So, kailangan maintindihan natin, merong isang hinirang ng Diyos, may gagampanan, pero may papadalang una. Importante yung papel din ito. He prepares the way. Para maintindihan ng mga tao, i-introduce niya mabuti ito. And so, nung dumating si Jesus, sabi niya, He must increase, I must decrease. Amen? And so, sa mga buhay po natin, dapat po, pwedeng, ang papel natin ay forerunner din. Pero, paano? Biro mo, hindi tumatanggap kay Lord yung mga magulang mo, yung mga barkada mo, hindi mo pa rin madala kay Lord. Bakit? Hindi mo maihanda yung puso eh. You have to prepare, like John. Okay? Now, dalawang personalidad, pero one foundation. In both of them, just one foundation. Ano makikita sa kanila? Tingnan po itong katangian nito. Punong-puno po ng self-denial. Punong-puno po ng pagtanggi. Punong-puno po ng pag-iwas sa mga bagay ng sanlibutan. A life of fasting. Sabi po tungkol kay Juan, ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo. Hindi po yan ordinaryo nung panahong yon. Silang po meron yan. At balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang, iba rin eh, at pulot-pukyutan. Kaya po pinansin ni Mark. Sabi niya, iba tong taon to, distinct. It's a different foundation. Ibang pinanggagalingan. Ito pong description na to, kung titingnan niyo po yung Old Testament po ninyo, if you will go to the Kings, ang may kasuutan po niyan ay si Elijah. Ganyan-ganyan po ang itsura rin ni Elijah. Okay? Parang ginagampanan ni Propeta Juan ang isang propesiya na Elijah will come. Something like that. And so, yung damit po ni Elijah, yun po ang damit din niya. Tapos, nung pinunsin ng mga tao, at siya, kinuwento rin niya, bakit ganyan ka magdamit? Sabi niya kasi, ganito. Ang isang taong may mamahaling kasuotan, ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Yung mahilig sa piging, mahilig sa kasalan, mahilig sa, ano sabi niya, sa kanila na yung mga damit na yan. Ako, I would like to live a different kind of path. Ibang panawagan sa akin ng Panginoon Diyos. Para hindi ako magkakaproblema kung ano ang isusuot. Ito na lang yung uniform ko lagi. Di ba? Kaya po siya, hindi siya pwedeng invited sa palasyo. One time, na-invite siya sa palasyo, ulo lang nakarating. Kasi po, pinugutan na po siya ng ulo ni Herodes. Okay? Now, tingnan niyo mabuti ha. Parang ayaw natin tong ganitong klaseng buhay, yung maraming masyadong denial. Maraming tinatanggi sa sarili. Kasi po masarap po talaga mabuhay na may masarap na pagkain, magandang damit. Pero if you want to be distinct, because God will use you, and people really come. Imagine, nasa ilang po siya, hindi po siya nag-preach sa Jerusalem, hindi po siya nag-preach sa templo.
Dadayuhin po siya ng mga tao. Saan? Sa Jordan, sa wilderness. Sapagkat may nakita sila tungkol sa Diyos sa taong ito. Amen? Pwede bang itanong yon? May nakikita ba, may nahahalata ba ang pamilya mo, kapitbahay mo, tungkol sa Diyos sa buhay mo? Ay, itong taon to may signature ng Diyos doon. Something must be noticed. Okay, so kung siya, sinadya niya yon, pwede rin tayo mag-isip, akala ba pwede ko sadyain? By the way, tama po yung announcement ni Ate Ella kanina, hindi lang po one day, kasi po nung nasa Isaiah po tayo, ang striking po talaga sa atin, yung Isaiah 58, kino-question ni Lord yung mga activity mo for one day? Ano, magpa-fasting ka ngayon? Bukas magwawala ka naman. Ano, hindi ka kakain ng chichira ngayon? And next week, uupakan mo kasi sabik na sabik ka. Sabi ni Lord, this is a denial for the rest of your life. You would have to make a decision. Be distinct. Amen? Ano ba? Pasko, di ba? Pasko, ano ngayon? Panatawag ko sila, papakainin ko sila. Hindi, magpakain ka araw-araw, hindi one day lang. Alright? Now, tingnan si Jesus. I was reading a book and I was struck by this quote. Sabi niya, do not outsmart the master. Ang tinutukoy po niya, pag may boss ka, huwag kang gagalaw na parang mas matalino ka sa boss mo, magagalit sa iyo yun. Now, when I was applying this, sabi ko, baka ganun din dapat kay Lord. Do not outsmart the Lord. And so, every day of our life, ang foundation po ni Jesus, hindi siya gagalaw na hindi kinukonsulta yung Ama. Amen? Hindi siya magsasalita na hindi sinabi ng Diyos sa Kanya. He will always consult God. Kaya maya-maya nagpe-pray po siya. Sabi ng mga alagad, saan ka galing? Magdamag ako nag-pray. Now, look at these words. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Meron tayong padron dito. Ganito pala ang foundation ng puso ni Jesus. Hindi ako gagalaw. I will never outsmart the Heavenly Father. So maya-maya, magpe-pray siya, Lord, okay na ho ba? Pwede na akong gumawa ng manghimala? Lord, ituturo ko na po ito. Medyo mabigat po ng konti ito. Natutunan ko po sa inyo ito. You always consult God with all your decisions. Lord, mag-aasawa na po ako. Lord, magtatrabaho na po ako. Di ba? Lord, siya nga ho pala. Yung anak ko nakagraduate na, okay ho ba sa inyo na sa Maynila siya magtatrabaho o dito lang sa Nueva Ecija? You consult God all the time. Ang galing po ng mga natutunan natin dito. Kaya po pala tayo, nire-remind tayo ng January to really pray and consult God. Hindi ho po pwedeng basta na lang may maisip tayo, tira, masasaktan na naman tayo. You would have a wasted 2022. Are you with me? Now, galingan natin, sabihin nga natin ng malakas to, I will not outsmart my God. I will consult Him. Now, He fasted other voices. Kasi po baka mamaya ang ginagaya natin, yung mga nasa Facebook lang. Medyo i-evaluate natin mabuti. Only the voice of the Father. Now, foundation ba talaga ni Jesus yan? Kasi po, bata pa lang po pala siya. He visits the temple. Malayo ho sila, man of Galilee po siya, pupunta sila sa temple. Isang araw, nagpaiwan po siya ron, nag-aalala yung nanay niya. O niya, saan pa yung batang yun? 3 days, hanap po sila ng hanap. Balik sila ngayon sa Jerusalem. Okay? Nadigpuan nila si Jesus, nakikipagtalastasan sa mga pantas ng templo. Pero nung pinagalitan niya, itong sagot sa kanila ni Jesus, sabi niya, bakit po nyo ako hinahanap? Hindi po ba nyo alam na dapat kong iukol ang aking panahon sa gawain ng aking Ama? Young as He is, Jesus, when He was 12 years old, answered like this. He knew na kailangan mag-devotion ako. I should be man of the church, part of the temple. Kung hindi, makukuha ko, masasalo ko sa lahat ng ang input ng mundo. Pero sabi niya, dapat nakababad ako sa... Kaya pala ang galing niya magturo. Nakababad po siya sa presensya ng kanyang Ama. Amen? Young as He is. Jesus wants believers to be very close to the Heavenly Father.
Very close. Minodel niya, ituturo niya ngayon sa atin. No? Sa araw na yon, hindi na nyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan nyo, anumang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Bini-build up niya talaga yung relationship natin. Uy, mag-pray din kayo. Ako, pinapakinggan ako ng Ama. You don't need to ask me about anything. Pag wala na ako. Sabi niya, just mention my name in the name of Jesus, pagkatapos bibigay ng Ama ang pangangailangan mo. Amen? So dapat po pala, marami kang tatanggaling mga ere sa buhay para you can have time with God. You would recognize na siya lang talaga kailangan ko. At dahil dito, sabi niya, pakatandaan niyo, anumang hingin niyo, parang blank check po ito. So huwag kang magtataka, ba't hindi pinapakinggan ng Diyos yung prayer mo? Kasi baka po mamaya nakababad tayo sa sanlibutan, we don't have time to listen to the Heavenly Father. Sabi nga niya malakas, solitude. Magbababad tayo. Now, meron po mga secular authors, hindi po mga Christian to, nag-comment sila tungkol dito sa solitude. Sabi niya, hindi yan pang relihiyon, hindi lang pang simbahan yan. Yung isa po, si Kerry Smith, he states that in a resting, ano yung sabihin po ng resting? Yung doing nothing state. Yung nakaupo ka lang. Sabi niya, the brain is doing something. When you are not doing something, the brain is doing something. Amen? Hindi po mga Christian to. Sabi niya, importante solitude talaga, yung nag-iisa ka lang. It is completing the unconscious task of integrating knowledge and experience. Yung maghapon na to, lahat ng natutunan ko, inabasa ko, ini-integrate ko yan, pati mga karanasan ko, para gumanda ang mga pananaw ko sa buhay. Importante po pala yan, yung uupo ako sa isang sulok, lahat ng ginawa mo maghapon, Lord, thank you po, nakapaglaba po ako ngayon, nakapagsampay din po ako, salamat po, malakas yung sikat ng araw. You become healthy when you do that. You do nothing, pero the brain is doing something to complete the unconscious task. Amen? In-evaluate po ng mga psychologists, ang laking tulong ng solitude. Another one, sabi po niya, ito naman si Esther Buchholz, a psychologist and psychoanalyst and the author of Calls of Solitude. Sabi po niya, solitude is an important and normal part of human existence. It is also essential for our best creative work. Pagpalagay mo, hindi ka na creative sa buhay, di ba? Yung kurtina mo, yun na lang lagi. Yung design ng sopa mo, yun na lang. Yung sopa, lagi na lang nagaganyan. Yung po palang malilikot, yung mga creative, no? Meron kasi silang mga panahon sa sarili nila para makapagbulay-bulay. And it is normal. Kaya abnormal ka. Pag wala kang time mag-isa. Ang lungkot-lungkot naman. Patawag ko nga ito mga ito, meron akong pansit dito. Pag malungkot ka, samantalahin mo para kausapin ang Panginoon Diyos. Rally your thoughts for your creative work. Another one, sabi po niya, solitude has been associated with building our identity. Pag nako-confuse ka na, ano ba ako talaga sa bundong ito? Sabi niya, solitude builds your identity. Individuals that practice solitude become more self-sufficient and less dependent on others. They learn to become intimate with themselves. Hindi ba may mga tao pong gano'n, yung lagi na lang nakasandal sa'yo? Huwag mo ko iiwanan, ha? May problema ako, eh. Pagka matulong kang mag-solo, lumalakas ang loob mo at mas gumagaling ka. Ha? Mga ano po ito? Mga non-Christian po ito, mga comments na to. Now, isa pa, ha? People avoid being burnout. Ayaw natin yung nababaliw tayo, yung nagsasawa tayo sa trabaho, di ba? People avoid being burnout when they practice solitude because solitude helps in problem solving. It is widely recognized that it's often useful to get away from all the sounds and sights. Ay, useful po pala ito. Ano yun? Ano yung useful? Get away from sounds, sobrang maingay, sights, sobrang daming nakikita. Bakit? Sabi niya, in order to think them through. Ang dami mo mga issue sa buhay, hindi mo maisip. Bakit? Sounds and sights.
Ang mundo mo, sabi niya, ang ingay. Tapos masyadong makulay, laging maliwanag ang ilaw, bukas ang TV, nakabukas ang cellphone, nagngangawa yung nanay mo. Find a place. Kapag solo ka, ha? Sige, maglista ka nga. Ano yung mga sounds and sights na nag-iistorbo sa'yo parate? Yung biro mo, 99.9, binging-bingi na yung tenga mo kasi lagi ka na nakatutok sa radyo, sa music. May pahinga rin pala dapat. Ha? Ang ganda po nung, nadidinig niyo pa po ba ito? Lawis-wis kawayan. Yung mga agos ng irigasyon. Oy, may tunog po yun, ha? Yung hunin ng palaka. Oy, maganda rin sa tenga yun, ha? Pero pagka nabubuisit ka, galit ka sa palaka, di ba? Pero pagka subukan mong pakinggan yan, meron din pala silang kanta. Okay? Huwag lang yung sabay-sabay, no? Alright, now, eto na. Kasi po, ang dami pong mga tao, pray ng pray, pero wasted yung prayer. Uy, sobra ka naman, Pastor Joy, ha? Meron bang prayer na wasted? Meron po. Ayaw ng Diyos pakinggan yung prayer mo. He addressed Moab one time. Mga non-Christian community po yun. Sabi niya, kalaban ng Israel na yan, sila lang may Diyos. Kami rin, may altar din ako. Nagpe-pray din kami. Pero sabi niya ng Diyos, ay, ang ganda po nito, Isaiah 16:12-14. Umahon man ang mga taga-Moab sa kanilang mga altar, sa mga sagradong burol, at magpagod man sila ng pagsamba sa kanilang mga santuaryo, wala ring kabuluhan ang kanilang panalangin. Ito ang sabi ni Yahweh tungkol sa Moab. Yung kasunod po niyan, yung mga sumpang darating sa Moab, sabi niya, dasal sila ng dasal, papaulanan ko sila ng katakot-takot ng mga sumpa. Nanakawin ang kanilang mga kayamanan. Hindi ko pala nakukuha sa prayer and fasting. Hindi nakukuha sa padasal-dasal. Kailangan you have to honor God before you pray. Ha? So, sineset up po natin to sa January to remind us to become a man of God's word and prayer. So, hindi po pwedeng pakipaki. Isa po sa mga babantayan natin, yung ano na lang, ha? Tinetext mo lang yung cell leader mo, pakipray naman. Pero siya, hindi siya magpe-pray. Pakipray, ha? Gano'n, wag po. Kailangan, gusto ni Lord, nakikita ka niya, you appear to Him in presence. You confess your sins to God. Para hindi mangyari yun sa Moab. Totoo ba yan? Sinusugan po yan ng karunungan ni Solomon. Sabi ni Solomon, ganito, ha? Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ooh, is that so? May mga panalangin po, wasted. Baliwala sa Diyos. Hindi niya papakinggan. Bakit? Yung buhay nitong taong ito, walang word of God. Hindi siya nakikinig sa instruction ko. Ha? Sino itong dalawang to? Si Marites to. Oy, may bagong meaning ang Marites, ha, Ate Josie, ha? Mare. Testimony ka naman tungkol sa kabutihan ng Diyos. Okay ba? So, itong dalawang to, huwag niyo mamasamain yung bulungan na yan. Mare, lulod tayo, ha? Meron kang prayer request, ha? So, it's prayer, fasting, with God's Word. Amen? Amen? So, dapat, ano ba sinasabi sa akin ni Lord? Meron siyang pinapatanggal sa akin ng masamang ugali. Meron siyang instruction sa akin. It must be prayer with the Word. Hindi mo pwedeng, pray mo na lang ako. Ha? Tapos wala kang kagana-gana sa Diyos. Meron siyang pinapatanggal sa iyo. Okay? Mag-devote ka sa outreach din. Tumulong ka. Mga instruction po si Lord. Hindi po pwede na basta nasabi ko na sa kanya yan. Nagtatampo ako kay Lord, hindi niya ako pinapakinggan. Meron kasi siyang instruction. So, ang tanong ay, ano ang pinapaiwas sa iyo ni Lord? Meron siyang instruction, meron siyang assignment na ibibigay. Iwasan mo to, papakinggan kita. Yung barkada mo, masama yan, hindi tama yan. Okay? O yung oras mo sa Facebook, 23 hours, 1 hour ka lang natulog. Magbawas-bawas tayo. Okay? Sabi mo sa kalabitin mo yung katawin, sabi sa Marites. Mare, testimony na tayo. Ayan. Meron pang isang dahilan, ba't ayaw mo mag-solitude talaga? Ayaw mag-solitude. Kasi parang, hindi mo maintindihan yung Biblia . So, mabuti pa, wag na lang. Ito po yung secret na sinabi ni
Apostol Pablo sa atin. Sabi niya, ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talokbong na yon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maaalis lamang ang talokbong na yon sa pakikipag-isa kay Kristo. So gusto po talaga ng Panginoon, yung nagpe-pray and fasting are people of the covenant. Meron ka palang tipan kay Lord, ba't mo tinalikuran? Binukas na ang isip mo, pwede mo na maunawaan ang Biblia ngayon. Non-Christians would never understand the Bible. Kaya po, importante tayo na mag-mission sa kanila. Okay? So dati po ang ginagawa natin, we just bless people, bless you, bless you. Ang number one blessing na bibigay po natin sa mga kaanak, kaibigan na wala pa po kay Lord is, give them the word of the Lord. Amen? Don't just pray for them. Kasi baka mamaya po anong prayer request mo? Pagpe-pray kita. Kaya nakita niyo po, binawasan natin po yung anointing with oil po natin. We are just anointing now, mga leaders natin, saka po yung mga mananampalataya, member ng cell natin. Okay? Hindi po lahat. Pero pupuntahan natin yung member ng family nila to share the word para po hindi maging kasuklam-suklam ang pananalangin nila. Amen? So, dati sabi niya, ba't di ko maintindihan? May talokbong eh. Pero ngayon, naalis na po yung talokbong dahil na born again na po sila. Amen? So, yung tatay mo, sabi mo, bakit ang tatay ko parang walang gana sa Diyos? May talokbong. Bakit yung ka-office mate ko walang gana sa Diyos? May talokbong. So, we have to share the gospel of the kingdom of God. Kasi po, lahat ng prayer po nila hanggang kisame lang. Hindi po papakinggan ng Panginoon Diyos. Kasuklam-suklam. Imagine, chicks siya ng chicks. Pagkatapos sasabihin niya, Pastor, pray mo ka. Sabi ni Lord, ano to? Lokohan? Meron akong pinapasuko sa iyo. May pinapasting ng mga sasamang mga pag-uugali. Are you with me? Okay, now. Ito na. So, dapat ma-born again para matanggal yung talokbong. Ngayon pong buwan na to ay National Bible Month. Amen? Palakpakan natin si Lord, no? Ginawa pong batas yan. At pinirmahan pa na naman ang panibago. Bawat presidente, a-affirm niya yan. National Bible Month. Ha? Ang ganda po nitong meaning ng Bible. Basic information before living everlasting life. Bago mo maipamuhay yung buhay na walang hanggan, kailangan alam mo yung basic information. Okay? January, buong January po, kinakampaign po natin ito talaga. Bible. Importante po pala sa mga anak natin ito, saka sa mga kapitbahay. Mare, tuturuan kita mag-download ng apps ng Bible. Tingnan yung cellphone mo. Gano'n, di ba? Tulungan niyo po siya kasi hindi niya po niya alam na apps na pala ang Bible. Tulungan niyo po yung mga tao. Hindi yung puro music lang, hindi pwedeng puro kanta lang. Do you have an unhurried time with Jesus? Hindi nagmamadali. Devotion na, tingnan mo na, may pasok pa ako. Hindi. Ang sasadyain nyo, unhurried time with Jesus. Hindi nagmamadali. Teka mo na, gutom na yung mga alaga ko manok. Nagmamadali. Teka mo na, init na ako, maliligo muna ako. Pag nung naligo, napreskohan, natulog. Okay? Unhurried with Jesus. Hindi nagmamadali. Kaya ang ganda nitong talata natin, di ba? Kaya ba natin to? 40 araw. Saan dinala si Jesus ng Espiritu Santo? Sa ilang, sa wilderness, puro bato, puro tuyong kahoy. Nanatili siya ron ng 40 araw. Teka muna, Pastor, 40 minutes lang muna pwede. Di ba? Ilang minuto po ba mga devotions natin? Okay lang po yung 5 minutes sa umpisa. Okay po yung 10 minutes sa umpisa. 15 minutes, Pastor. Kung tumatagal-tagal ka, okay na yan. Even you're progressing. Pero tandaan po ninyo, kailangan natin talagang madinig si Lord kasi ang dami, mula nung pinanganak ka, madami-dami ka ng mga kasalanan. Hindi mo alam, kasalanan pala. Kaya po sa Bible, meron po yung mga unknown sin. Hindi, masama pala magmura. Okay, hindi ba okay lang yung white lies? Masama palang magalit sa asawa? Masama palang kulamin yung biyanan? Hindi ko alam eh. Okay, meron po mga tatanggalin tayo. And so we would have to listen very carefully. Amen? Sabi nga nyo, unhurried. Okay, now.
Ito na, finally, one message. Dalawang karakter, one foundation, pero one message lang. Ano yun? Repent. Nung lumabas si, offensive eh. Dapat ayaw ng mga tao, pero oops, ang dami pong naglalapitan sa kanya. Ako, ano gagawin namin? Sundalo kami. Huwag mangungotong. Kami, mga tax collector, huwag magnanakaw. Naglalapitan po yung mga tao sa kanya. The message was very powerful. Now, look at this. At dumating nga sa ilang si Juan na taga-bautismo na nangangaral. Pagsisihan nyo talikuran ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ang gusto po ng mga tao ngayon, ang message lang po natin ay, pray for me. May conflict po. Gusto po ng Diyos makarating yung mensahe kay nanay, kay tatay, kay anak. Offensive po pagka in-address nyo. Anak, sobra ka na ha. Tamad-tamad ka. Nagagalit po yan. Pero pag binasahan nyo po na salita ng Diyos, iba po ito. Mas mabisa po kasi ang Word of God. Let them read just one verse. Just one verse. Attempt po nyo yan. Kasi po, kailangan ang dulo ng buhay niya, may tatalikuran siya. Okay? Si Jesus, ganun din, no? Tinitipon niya yung mga tao in small groups or in big groups, like crowds, or a mob. Pero ang message niya, isa lang, one message. Don't just bless people. Nang binalanggo si Juan, naku po, nabawasan kami ng isa, dadalawa na lang nga kami. Nawala pa si Juan. Nagpunta si Jesus sa Galilea at pinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan niyo ang magandang balita. Alright? Now, kung ikaw ang isusugo ng Diyos, anong mensahe mo? Di ba ang dami nating mga reunion, ang daming mga gathering, ang daming mga chat group? Baka naman puro na lang magpapadala ka ng, itong style, good morning, papadala ng poster. Paggabi naman, good night. Wala ka bang ibang mensahe? Meron. Mare, tigilan kaya natin muna yung fried chicken. Kasi parang mataas yung We will repent from fried chicken. Bakit? Parang napakiramdam ko, ang taas ng cholesterol ko. Check up tayo bukas, ha? Nakunuhan niyo po ba yan? Meron kang mensaheng kakaiba, hindi yung tahimik lang ako kasi baka mabuli ako. Amen? Halimbawa, puntahan mo yung isang kaibigan mo at sasabihin mo sa kanya, Mare, napansin mo ba parang ang exposure natin sa TikTok, sa Instagram, nakakaliw po kasi. Mga 5 seconds lang, 30 seconds yung Instagram, ang nakakaliw talaga. Parang gusto kong tigilan Amahan mo ko. Bakit natin gagawin yun, Mare? Enjoy na enjoy ito. Pag nag-brown out, di ba? Nagwawala tayo. Parang gusto kong may babaguhin naman. Magsama po kayo. Just one. Or then one group. Your family. And then tell them, because we wanted to listen to God. Alright? Now, alam niyo po ba, style pala ni Satan ng positive thinking? Nagulat ako When I was reading this book, ang positive thinking po, gustong-gusto ko yan Gusto natin yan, yung bang pag kami sinabi ko sa'yo, dapat positive lang para hindi ako nagne-negative. Pero baka po mamaya, wala tayong salita ng Diyos, puro tayo positive thinking lang. Ito yung style ni Satan. Ngunit sinabi ng ahas, sa hardin pa lang po ito hindi kayo mamamatay. Uy, positive yun Kung kakain kayo ng bunga nyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman nyo ang mabuti at masama. Ang gaganda pala na sinasabi ni Satan sa sangkatauhan Except that it is not the Word of God. Talaga. So mag-iingat po tayo mabuti kasi baka mamaya, oy, huwag kang pupunta rito kung titirahin mo lang ako sa pagmumura ko saka sa pangungutang ko Baka po sinasaway natin yung mga tao kasi gusto mo puro encouragement. There is something about positive thinking that we are not aware about. Bibigyan ko isa pa. Ito pong Thessalonica, grabe po ito.
Ang message po pala ng mga leaders ng ating mga bansa sa huling araw is only two. Peace and safety. Tiwasay at panatag. Tiwasay, panatag. Tiwasay, panatag. Nung panahon po ni Fidel Ramos, ang lagi ko nadidinig sa kanya, everything is under control. Pag po pala nadinig nyo na itong messages na to, sabi niya, bantayan nyo bigla ang darating ang kapahamakan. When people say peace, when your leaders say peace and safety, yun po ang hinahabol kasi natin. Ang Diyos ko, kontrahin niya yan. Sabihin niya, anong peace? Wala kayong word of God I will never give you peace. And so, sign po ito ng Antichrist. Ngayon, ba't ko pinakita itong picture na to? Alam niyo kung saan po ito? Tinataasan po ng kilay ngayon yan sa buong mundo. Bagong-bagong struktura sa New York to, Kuya Bong. Alam niyo kung saan? Sa United Nations Headquarters. Guardian, siya po yung guardian for international peace and security, sits on the Visitors Plaza outside UN Headquarters in New York. A fusion of Jaguar and Eagle. Bigla pong yung Jaguar, nilagyan nila ng pakpak. At yun din ang dinidescribe sa Revelation 13. Is that a coincidence? Nagkataon lang kaya yan na naisip nila? Pero I will never conclude na ang UN ay Antichrist. Pero tandaan po nyo, lahat ng orders po ngayon tungkol sa pandemic na ito nanggagaling sa United Nations. Excuse me. Sa Revelation 13 po, meron pong ganyang description. So we would have to take a look now. Kung ang tawag nila riyan ay the guardian of international peace and security, symbolic po yan, regalo po ng Mexico sa United Nations. Ngayon, gusto kong isipin nyo mabuti kasi po, ang mga krisis po natin, ang iniisip lang ng tao ngayon, ano ba yung ligtas? Halimbawa po, pag ginamit na rin po lang ngayon to, yung peace, love, and vaccine. Magkakamag-anak po pala ngayon yan. Sa France po yan. Halos matatapos na po nila yung third dose po nila. Okay? Tapos naggagayak na po sila ng fourth dose, fifth dose. Kaya tad-tad ka na nun. India's third dose dilemma. Ang India naman po, medyo nag-iisip sila ngayon. Teka muna, tutuloy ba namin itong third dose, itong booster? Mga ganong klase. Nagtatanong po sila. Kasi baka inisip nyo, pagka nagkaroon tayo niyan, ay hindi na tayo mamamatay, mali po yung peace niya. Okay? Now, isa pong solusyon ng Great Britain. Great Britain po ay tinuloy na lang po nila yung work from home. Para wala tayong mask. Okay? So, peace is an issue today. Kaya po, ito pong isa sa mga kailangan makarinig tayo kay Lord, saan ba manggagaling talaga ang tunay na peace? Okay, ito pa ang isa. Finally, cashless society. Ito na po. Ang instruction po kasi, para magkaroon tayo ng peace of mind, yung pera po kasi natin masyadong marumi, Aris. Pag hinawakan ko yan, nagbayad ako sa'yo, di matatransfer yung virus sa akin. So talagang, ito po, wala pong magiging order dito. Wala pong magiging utos, wala pong mandato na cashless society na pumasok po siya ng napakatahimik, dahan-dahan lang po. Ayan, sa GCash po natin, ay halos yung pera mo, nandun lang, tapos send ka lang ng send. Okay? Tapos po, ay ano pa isa? Online banking. Hindi na po kailangan iutos. Everybody is doing it already. Are you with me? So, kasi po, para sa aning peace of mind. Hindi na po tayo kailangan maghawak ng pera balang araw. Sige. May GCash ka ba? Shh! Gano'n na lang po ngayon yan, Okay? Ito pa isa. Gusto ko mag-ingat po kayo mabuti kasi po dahil sa everybody are peaceful kapag sinabi to. Oy, Christian ako panatag ka na kagad. Tuloy. Nung inutangan ka, tinakbuhan ka. Okay? Hindi po porke sinabing Christian siya, ay Christian na nga. Don't just believe. Let me give you another one. Kaibigan ko si PJ, pagkatapos,
Magugulat na lang ako, meron na nangyayaring hindi maganda. Bakit? Ginagamit po yung pangalan ng mga pastor. Kaibigan ko si Bishop Oriel, kaibigan ko si Pastor Rafi. Ingat po kayo, don't just believe. Are you with me? Panahon po kasi ng deception po ngayon. Uy, nung sumakay ako sa sasakyan niya, puro Hillsong naman yung kinakanta, puro Christian song. Okay, siguro Christian yun. Dapat magtiwala ako sa kanya kagad. Hindi po nakukuha sa pakanta-kanta kasi yan. Okay? What about this one? Ay, member daw siya ng GTC Network. Kilala naman niya si Pastor Rafi, kasama niya si Pastor Loy. Ingat po kayo mabuti. Yung kotse niya, may nakalagay namang Jesus Saves. Buti pa yung kotse, save. Hindi po nakukuha sa ganon. Are you with me? Dapat po, may Word of God talaga. Hindi po basta-basta nag-claim lang na Christian, Christian na nga talaga siya. That's why we are trying to pray and fast so that we will be very discerning today. Now, pwede kaya ito, medyo pag-isipan nyo mabuti ito Dapat aralan yung mga asawa natin, mga anak natin, kapatid, sa Biblia kahit hindi po sila taga-MCC. So that they will be, hindi ka sukulam-sukulam yung prayer nila. Magkakaroon po kasi ng rapture. Pag nagkaroon ng rapture, dadagitin po yung mga Christian, dahil yun, wala, puro damit na lang natira. Tapos yung tatay, nanonood lang ng Netflix, busy pa rin, sabi niya. Hindi niya napansin na wala na yung mga katabi niyang nanonood. Umattend kasi ng simbata itong dalawa. Ito naman nasa simbahay. Ito naman ay pinsan nila, niyaya lang, na born again din. Yung tatay, kayo na lang. Aralan po natin sila. Hindi po pwedeng, nag-enjoy kayo ng 2020, 2021, 2 years na ako sa MCC, ikaw lang, dalin po niyo yung mga pamilya po ninyo. Amen? Ito pong instruction kasi, isipin niyo mabuti ito. Sinabi ko sa inyo, sa gabing yun, may 2 taong nasa isang higaan, kukunin ng isa, iiwan ng isa. Are you with me? Sino ba yung magkatabi sa higaan madalas? Pwedeng mag-asawa, pwede pong magkapatid, pwedeng yung mga anak nyo ba nag-i-sleep over? Di ba magkatabi yung magkaibigan lang sa kwarto? All of a sudden, sabi niya, yung magkatabi yung isa ay kukunin, yung isa hindi. Ibig sabihin nun, hindi po natin i-reach out yung mga malalapit sa atin, nakakasama natin. We have to begin preaching to them, sharing to them, proclaiming the word of God to them. Kasi ang gusto lang po nila, bless me, bless me, bless me. It doesn't work like that. So sa solitude po natin, Lord, paano ko po dadalin sa iyo itong si lolo, si tito, si tita, si pinsan? You have to be burdened by them. That's the vision. Pero baka mamaya, family lang, paano yung mga office mates mo? Ma-rapture kaya yung mga kasaka mo? Ka-opisina? Kabarangay? Marama kaya sila sa rapture? Look at these words. May 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Amen? Magra-rapture na. 2022, the Lord can come anytime, even now. Pero, ikaw lang mag-isa rito sa church, yung office mate mo, wala. Yung kasama mo sa kooperatiba, hindi mo nayaya. Yung kasama mo sa inuman ng araw, hindi mo man lang masama. Basta ako nagbago na, hindi ko po pwede yun. Preach the word. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo nga, sinong dadalin mo next Sunday? Darating po pala ang Panginoon Ang sineselebrate natin, umubos tayo napakaraming pera sa celebration of the first coming. Paghandaan nyo, gastusan po nyo ang second coming. Amen? Pagandahan natin mabuti ito. So, ang tanong, kailan ka mag-uumpisa ng praying and fasting? Tayo po tayong lahat.
Huwag mong solohin ang Diyos. Okay lang yun, that's solitude. You enjoy the Lord. Pero dapat po, ang isa sa resulta ng solitude, God is instructing you already. God is giving you instruction. He is giving you assignment. Anak, iwasan mo to. Tanggalin mo to. Yung mga salita mo, alisin mo na yung mga mapang-insultong mga salita. Yung mga pagmumura. Alisin mo na yung katamaran. God will tell you that. Saan ka ba tamad? Sa pag-ebanghelyo. Sa pagdadala ng mga tao sa Panginoon. May God enjoy your presence this January as you begin to launch a life that is praying and fasting. Amen? Hawakan po natin mga puso natin. Kausapin natin ang Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, meron ka bang sinasabi sa akin? Sige po. I-confess natin sa Panginoon ang ating kakulangan sa Kanya at ipahayag natin ang ating pagnanais. Sasali po ako sa praying and fasting, Lord. Magsisimula po ako sa sights and sounds. Magbabawas po ako ng masyadong ingay at masyadong maraming nakikita. I will close my eyes in prayer. I will go to my closet to pray. I would like to make 2022 very different in my life, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga dalangin ito. Tulad ng isang mabahong samyong insenso sa iyong harapan. Pakinggan mo mga dalangin ng iyong mga binanal. At sabihan mo sila ng iyong mga salita. Fill us with your word. Let it overflow so that we will speak up to the people around us, our friends, our loved ones, our neighbors. And we will be useful to you. In Jesus' name. Amen. God bless you.